At isa pa po yung hindi po nila pagkain ng dugo. So, dumating po yung time na kapag po merong kainan, bibili po kami ng dinuguan Mm. para hindi po siya makakain. Sa mga kabataan naman na katulad ko din na dumarating sa mga panahon na parang wala ka ng kakampi, hindi mo na kaya, hindi mo na kayang dalhin ng buhay, gusto mo nang sumuko. Huwag kayong sumuko. Alam niyo po ba, sabi ko sa sarili ko, mawala na lahat. Huwag lang po yung pag-iiglesia ni Kristo ko. Kahit buhay po ang kapalit, huwag lang po ang kahalalan ko kasi gusto ko pong maligtas. Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po kami sa pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para kilalanin ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin si kapatid na Lee Crishane Molato, isang young professional na database administrator. Papaano ang ating kapatid na dating inaayawan ng Iglesia ni Cristo ay naging kaanib dito at mga awit o choir member pa ngayon? Yan ang ating aalamin sa kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Lee Crishane Molato mula po sa lokal ng Central Signal, Distrito Eclesiastico ng Makati. Ito, kasama natin ngayon ang ating kapatid. Magandang araw, kapatid na Lee. Magandang araw po, Kuya Mar. Kumusta naman? Okay naman po. Maraming salamat po sa pag-invite po sa akin ngayon. Sobrang nakakatuwa po. And sobrang biyaya po para sa akin ang ganito mga pagkakataon. Kapatid na Lee, batay sa pagpapakilala sa iyo, ikaw ay database administrator ngayon sa isang kumpanya. Ano ba yung database administrator? Ano yung ginagawa? It's more on kami po yung responsible for maintaining the company's data. So, we make sure po na secure lahat po ng company's data. So ano yung parang pinaka kurso or dapat pag-aralan para maging database administrator? Ikaw, ano ang pinag-aralan mo? Natapos ko po is Bachelor of Science in Information Technology. During my school days, DBA po talaga or database admin po talaga yung favorite kong subject. And thankful din po na naging DBA po ko. So ngayon po is actually this is my dream job. So kung ano yung parang comfortable ka na pinag-aaralan noong college ka, siya rin ginagawa mo ngayon. Siya rin pong napapractice ninyo ngayon. Yes po, Kuya Mar. Pero yung IT ano, parang nung panahon namin ewan ko lang ngayon. Aba. Nung panahon namin parang mas marami ang mga lalaki na into information technology kumpara sa babae. Ngayon ba or kahit nung panahon na ikaw ay nag-aaral, kumusta yung parang statistics about that? Nung time po na nag-aaral ako, more on boys po talaga. So, kakonti lang po talaga yung girls sa course ko. Nakilala din po kasi yung IT sa computer as parang panglalaking course po talaga siya. Hindi siya pang babae. Tama. So, yung mga kaklase ko po is parang iilan lang po kaming girls. And actually, this is my second choice. And it's not my first choice. Gawa lang po ng sister and mom ko. So, pinilit po nila ako na mag-IT and napilit naman po nila ako. Ano yung talagang parang gusto mo sana na kurso? Kasi sabi mo nga, hindi naman talaga ito yung choice mo. So siguro wala kang idea na yun ang kukunin mong kurso. Tama ba ako? Yes po, Oo. kasi sobrang daming opportunity rin Opo. pong dumating sa akin. Even nung student
po ako na for IT talaga yung path. Pero sabi ko po kasi, gusto ko maging teacher. Gusto ko maging teacher kasi for me po, masipag ako mag-aral. Gusto ko rin po magturo. High school po kasi yung gusto ko talagang turuan. And mahilig po ako sa science. So, nagkaroon po ako ng interest about chemistry. Kaso, hindi po nila ako pinayagan. Bakit daw? When it comes to my Patience. medyo maiksi po siya. So Baka kumbaga may mapagalitan kang bata or estudyante, tapos yun, magka-problema, parang gano'n. yes po. O nag-aalala sila sa'yo, Opo. concerned po sila sa'yo. Tama po. And kumusta naman? Nabanggit mo nga kanina, may na-enjoy kang subject, database administration din. Opo. Nung nag-aaral ka na nitong kurso, kumusta naman siya? Doon nag-aaral naman po ako is, nag-enjoy din naman po talaga ako. And nag-research din po ako about that na sobrang in-demand din po talaga ng IT. And hindi ko po siya pinagsisihan na kinuha. Dahil during pandemic, sobrang dami pong nawalan ng work and isa na rin po doon yung teacher. So for me po, it's a blessing na tama pala yung pinupush nila sa akin na course, na path for me. So, mas dun ko po na experience sa sarili ko na, okay, tama to. Buti na lang pala. And Sinunod ko sila. na-appreciate mo talaga. Opo. Nakakatuwa yung narinig ko po sa inyo na sana ito rin yung maging katangian ng maraming kabataan ngayon na na-enjoy mo yung pag-aaral. Opo. Kasi harapin na natin, bagamat may mga naririnig tayo minsan na parang merong diploma o diskarte, napakahalaga pa rin na nakapag-aral, napakahalaga pa rin na natuto kasi pakikinabangan yung karunungan na nakuha, hindi lang sa paaralan, kahit sa iba't ibang institution. Nabanggit din sa pagpapakilala sa iyo na ang isa sa kinaaayawaan mo noon is Iglesia ni Cristo. At some point, siguro ng iyong buhay, nasabi mo na ayaw mo sa Iglesia ni Cristo. Opo, Kuya Mark. Sa lahat po talaga ng religion, hinanapan ko pa po talaga ng butas ang iglesia. Nagsuri po ako sa iba't ibang relihiyon. Dapat po kasi talaga magbo-born again ako. And then, may mga Jehovah din po sa amin dati, umiika sa mga bahay-bahay, pinupuntahan po kami para makinig rin po sa aral nila. And the reason ng pagsusurit pakikinig mo sa aral ng iba't ibang relihiyon dahil nga sa kinaayawan mo lang ang Iglesia ni Cristo. Opo, Kuya Mark. Dumating pa po sa point na ang pinakinggan ko po ay Iglesia ng Diyos. Ang kuya ko po noon at ang kaklase niya po na nag-anyaya sa amin sa Iglesia ni Cristo ay nasa process na po sila ng nagsusuri ng aral. Pero dahil ayoko nga po, nakikinig po ako mismo sa tabi nila ng turo ng aral ng Iglesia ng Diyos. Ang sabi sa akin ng kuya ko, hayaan mo yan, sa huli, hahanapin din yan kung alin ang tama. So talagang naging manguusig ka rin ng Iglesia ni Cristo at that time. Ano po ba ang kinagis na ninyong relihiyon? Ako po ay Roman Catholic. Yung mom ko po kasi is sobrang mapanalingin. Lagi po siyang nagdadasal. Siya po yung nagturo talaga sa akin. And may sarili din po kaming altar sa bahay. So, doon niya po ako tinuruan na magdasal palagi. Tuwing gabi, pagkagising ng umaga. And nagsisimba tuwing birthday, fiesta, nakikifiesta rin po kami. At kapag malapit po yung Pasko, yan, dyan po kami talaga pinaka-active. Siguro yung binabanggit mo yung may simbang gabi. Opo, tama Nakaka-attend kayo po. sa ganun. Opo. So talagang pinractice ninyo yung pagiging Katoliko. Opo, tama. During that time po, kapatid na Lee, may idea ka na ba about sa Iglesia ni Cristo? What's your impression with Iglesia ni Cristo? Bakit ganun na lang na inaayawan mo siya? Yes po, nakakarinig na po ako ng mga, kung ano po yung mga sinasabi sa Iglesia ni Cristo na sinasabi nga po nila na sila lang daw po yung maliligtas. And ayun din po yung isa sa pinaka parang
tinuturo po sa akin nung nanay ko kasi nagagalit talaga siya na bakit yun? Bakit sila lang? Yung mga iglesia na yan, lagi na lang nila sinasabi na sila lang ang maliligtas. At isa pa po yung hindi po nila pagkain ng dugo. So, dumating po yung time na yung una ko pong kuya na nag-iglesia ni Cristo, na umanib po sa iglesia ni Cristo, ay kami po yung mga unang nang usig talaga din po sa kanya. Kapag po merong kainan, bibili po kami ng dinuguan para hindi po siya makakain. Titignan po namin kung kakain po ba siya o hindi. So parang sinusubukan niyo siya Opo, that time. tama po. Pero nakita po namin na hindi po talaga. Talaga siya kumakain Opo. ng dugo. Nung panahon na yan, na Iglesia ni Cristo na siya or nagsusuri pa lang, makikinig pa lang sa Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo na po siya. Balikan lang natin saglit, kapatid na Liano. Nabanggit mo na, yun nga, parang may pakiramdam kayo na sinasabi ng mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Kami lang ang maliligtas. Yung tinutukoy mo, yan din po yung sinasabi ng iba na sinasarili Opo. ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yung kaligtasan. Ngayon, ikaw ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Ano yung napatunayan mo tungkol doon? Hindi po sinasarili ng mga iglesia ni Cristo ang kaligtasan. Kaya po ang mga kapatid ay walang sawang nag-aanyaya sa mga hindi pa kaanib sa iglesia ni Cristo para malaman nila kung ano talaga ang meron sa iglesia ni Cristo. Yes. Malaman po nila yung katotohanan. At with regards to katotohanan, ano po yung napatunayan din ninyo? At totoo po talaga na iglesia ni Cristo ang maliligtas dahil ayun po yung nakasulat sa Biblia na ang pumasok sa kawan ay maliligtas. At ang kawan na tinutukoy, Ay ang iglesia ni Cristo po. nabanggit mo yung sa dugo. Bumibili pa kayo ng dinuguan siguro yun or pagkain na may halong dugo para lang tignan kung kakain yung kapatid ninyo na nag-iglesia ni Cristo. Ngayong iglesia ni Cristo ka na, halimbawa may iyahain sa'yo na dugo, kakain ka ba ng dugo? Ay hindi, Kuya Mar. Hindi po ako kakain dahil base po sa turo o sa aral ng iglesia ni Cristo, ang dugo po ay buhay. Hindi po ito pwedeng kainin. Mm-mm. Aral yan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Bukod yan sa ay buhay, hindi talaga itinalaga ng ating Panginoong Diyos na maging pagkain ng dugo. Kundi banal ang kaukulan niyan na sa panahon natin, lalo na sa panahong Kristiyano, malaki kinalaman niyan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na paghahandog niya ng kanyang sariling buhay para iligtas ang kanyang iglesia. Yun nga ang iglesia ni Cristo. Kaya kahit aloking ka kumain ng dugo, hindi ka kakain. Hindi po. At sana maintindihan niya ng mga kababayan natin na, 'di ba, tinutokso yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, bakit ganun na lang ang pagtanggi ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagkain ng dugo. Paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo gayong nung una pala talagang inaayawan ninyo, tas nabanggit mo nga inuusig mo pa Opo. o tinutokso mo pa yung iyong kapatid na unang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. At that time po kasi is naramdaman ko po sa sarili ko na totoong may calling po ang Ama eh. May Na- pagtawag, opo. Opo, tatawagin ka niya. Kailan mo yan naramdaman at paano ka napunta sa ganyang damdamin ng mga panahon po na yon? Siguro po dahil nung panahon na nag-iglesia na po lahat sa bahay namin, sila po kasi nauna, ako pong huli. Ayaw mo pa talaga that time? Ayaw ko pa po talaga. Yung kuya ko po kasi nun, after Bible study, yung mga natutunan niya po doon sa Bible study is nire-rely niya po sa akin. And ako, medyo sarado pa talaga yung isip ko eh. Ayoko pa talaga eh. Parang ayaw mo talagang tanggapin kung ano yung Opo. sinasabi niya. Opo. Kaya doon po talaga ako naghanap nung butas na hindi talaga, hindi iglesia eh. Hindi iglesia ang tama. Yan ba yung sinasabi mo na
yan ay nakinig ka na sa iba't ibang Opo, relihiyon. tama po. Hindi po ako umuwi sa bahay. Kasi ayoko po silang pakinggan. Puro na lang po sila Iglesia ni Cristo. Mga usapan po sa bahay namin, Iglesia ni Cristo. Including your mom. Yes po. Parang lagi niya akong sinasabihan, sinachat na Iglesia ni Cristo lang. Pumasok ka, makinig ka. Sabi niya sa akin ganun. Pero matigas po yung puso ko talaga nun. Hindi ko po siya sinunod. So you mean talagang naglayas ka? Not totally naglayas po, pero dumating po ako sa time na hindi po ako umuwi. Nag-stay po ako kay Tita. Mm-mm. Mga 3 days, Apo. ganun po, umalis po ako. Tapos, nung pagbalik ko po sa amin, inanyayahan po nila ako dun sa welcome kapatid ko. Mm-mm. Yung mga kuya ko po kasi yung audience or sila po yung unang nag-iglesia sa amin. And napansin ko po kasi sa programa na yun, talagang kahit pala hindi ka pa iglesia ni Cristo, ramdam mo na kagad na parang kapatid ka. Parang welcome na welcome ka sa Iglesia ni Cristo. Opo, sobrang naramdaman ko na kakaiba tong religion na to. Hindi mo siya mararamdaman sa ibang relihiyon. At yung binabanggit mo po, kapatid na Lee, malaki pong kinalaman yan sa aral at utos din ng ating Panginoong Diyos na pag-ibig. Hindi lang sa kakapatid sa iglesia, kundi maging sa kapwa-tao natin. Yung pagmamahal, yung pagmamalasakit natin sa ating kapwa. At naramdaman mo po yun sa Iglesia ni Cristo. Sobra po. Sobrang welcome ko po. At dun din po nag-start na, bakit hindi ko bigyan ng chance na makinig sa aral nila? Kasi ano bang mawawala sa akin kung sakaling makinig ako sa aral nila? And ayun na rin po yung naging time na makinig ako sa aral po nila. Doon po nag-start yung Bible study ko after po nun. Nung ikaw ay nasa proseso na ng pakikinig sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, ano po yung nakatawag ng pansin sa'yo? Na nasabi mo, tama yung nanay ko, tama yung mga kapatid ko. Dapat pala, noon pa, kasama ko na sila na nakinig sa Iglesia ni Cristo. Ang nakapagtawag po talaga sa akin sa aral is nung nalaman ko po na ang Panginoong Hesukristo ay hindi po Diyos. Na ang Panginoong Hesukristo po pala ay tagapamagitan sa Diyos. At ang Diyos ay ang Ama na nasa langit. Kaya iisa lang ang tunay na Diyos. Ang Ama na nasa langit, kapatid na Lee. Opo, Kuya Mar. Gaano kahalaga yon na malaman ng tao na ang Panginoong Hesukristo hindi Diyos, kundi tagapamagitan natin sa Diyos at ang Ama lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Sobrang mahalaga, Kuya Mar Dahil ang makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos, doon may buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo ang nagturo nun sa atin. At doon ko lang po yun narinig sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na Lee, kailan po kayo nabautismuhan? Nabautismuhan po ako noong August 27, 2021 po. Nung kayo po ay babautismuhan na, ano po yung nasabi ninyo sa ating Panginoong Diyos sa panalangin? Salamat po, Ama. Tinawag niya ako. Hindi ko alam kung ano yung nakita niyo sa akin para maging isang lingkod mo. And kahit sobrang daming pagsubok pala yung ma-encounter mo, alam mong may kasama ka Diyos. Alam mong papakinggan ka niya. Alam mo, hindi ka niya iiwan. May malalapitan ka. Hindi mo mararamdaman na sumuko sa buhay. Sobrang dami pong pagsubok kasi talaga yung dumaan po sa akin po, sa buhay po ng pamilya namin. Doon ko po naramdaman na lahat ng panalangin ko, dinidinig niyo po talaga. Sobrang pasalamat po talaga.
At kapatid na Lee, itinuro po sa atin yan sa panahon ng pag-aaral din ng mga salita ng Diyos na lalo na sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo, sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoong Diyos, hindi maiiwasan na dadaan po sa pagsubok. Dahil doon titignan ng ating Panginoong Diyos. Doon niya susukatin yung kanyang tinatawag na lingkod, yung kanyang hinihirang sa loob ng Iglesia ni Cristo, kung tapat at tunay ang pananampalataya. Kanina pinag-uusapan po natin at nabanggit mo rin naman na talagang ayaw na ayaw mo rin sa Iglesia ni Cristo noong una. Kumusta na ngayon? Ikaw ay nabautismuhan, kaanib ka na sa Iglesia ni Cristo at may tungkulin ka pa bilang mga awit. Anong masasabi mo tungkol doon? Sobrang laki po ng nagbago sa buhay ko po talaga. Ako po kasi talaga yung tipo ng tao na mabilis po akong sumuko. Parang ika-question mo, bakit ganito yung nangyayari sa buhay mo? Bakit nararanasan mo to? Bakit may ganitong problema? Bakit kailangan may mawala sa pamilya mo? Mga ganun. Pero dahil sa pagiging iglesia ni Cristo ko, laging kung ano yung nangyayari po sa buhay ko, laging ang sinasabi ko na, ay hindi, may plano ang Ama sa akin. May dahilan kung bakit nangyayari to sa buhay ko. Siguro dahil tinitignan niya gaano katatag yung pananampalataya ko. Tinitignan niya kung hanggang saan ako kakapit sa Kanya. Pero sabi ko, hanggang dulo po. Sa'yo at sa'yo lang po. Wala po akong ibang mapupuntahan kundi sa'yo lang. At tiwala po ako sa kung anong magiging plano niyo po sa buhay ko. Talagang itinitiwala ko po talaga yung buhay ko sa Kanya. Kayo na po ang bahala sa akin. Kung may hindi man po magandang mangyari sa akin, about sa mga plano ko sa buhay, hindi ko po siya questionin. Sasabihin ko na lang na, malalaman ko rin yung sagot nito in the future. Bakit nangyayari to? Hindi po ako nagkamali na umanib ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga po, lagi ko pong panalangin. Buhay at lakas, Ama. Kasi, for me, kulang pa yung mga times na nag-iglesia ako. Kulang pa yung years na paglilingkod ko sa'yo. Bukod dun sa mga panahon na hindi pa ako Iglesia ni Cristo. Sobrang thankful po na nakilala ko po na pinakilala po siya sa akin at tinawag niya. Gustong-gusto mo pang patuloy na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Opo, Kuya Mar. Alam niyo po ba, sabi ko sa sarili ko, mawala na lahat. Wag lang po yung pag-i-iglesia ni Cristo ko. Kahit buhay po ang kapalit, wag lang po ang kahalalan ko. Kasi gustong-gusto ko pong maligtas. Maraming salamat, kapatid na Lee. Meron pa tayong ilang pag-uusapan pero bibitinin lang natin sandali. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa Job 4:5-7 ay ganito ang isinasaad. Bakit ngayong dumaranas ng matinding kahirapan, ay tila ka ng hihina, wari ibig mabuwal. Ikaw ay matapat at may takot sa Diyos. Dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Isip-isipin mo, sinong tapat ang nasawi at sino ang matuwid na hindi niya kinandili. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Lee Crishain Mulato mula po sa lokal ng Central Signal, Distrito Eclesiastico ng Makati. Magandang araw sa iyo, kapatid na Lee. Magandang araw din po, Kuya Mar. Samantalayin lang natin ng sandali. Baka meron kang gustong batiin. Sige po, go ahead. Binabati ko po ang aking nanay na si
Luzeta Mulato po mula sa lokal ng San Vicente, distrito ng San Pablo. At ganun na din po sa aking kapatid na si Ariel Mulato and ang aking pong pamangkin na si Justin Yeliosh Mulato. At ang aming pong destinado sa lokal ng Central Signal na si kapatid na Ricky Cardaño at isa sa mga ministro ng distrito ng Makati, sina kapatid na Pasti Parale at kapatid na Dominador Tapang Jr. at ang mga kapwa ko po mga awit sa lokal ng Central Signal. Maraming salamat kapatid na Lee. At pagbati po sa lahat po ng walang sawang sumusubaybay sa programang ito, ang Pagtawag A Convert Story. Saan mang panig kayo ng daigdig, nababasa po namin ang inyong comments. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Kapatid na Lee, nabanggit mo kanina na isa sa mga pinagdaanan mo nga yung iba't ibang challenges, iba't ibang pagsubok at yung dating ikaw, medyo mahina ang loob. Sabi mo, mabilis sumuko. Siguro parte ng pagiging bata, no? Hindi naman naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay. Ano gusto mong sabihin doon sa mga kapwa mo, kabataan na baka sa pagharap nila sa iba't ibang intindihin sa buhay na ito, lalo kung nahihirapan sila, baka gusto na nilang sumuko. Parang ayaw na nilang magpatuloy. At hindi lang sa kanila, kundi maging sa mga mahal mo sa buhay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano rin ang gusto mong sabihin? Bakit ikaw namamalagi kang malakas? Bakit nagpapatuloy ka kahit pa sabihin, alam mo, marami ka pang pagdadaan? Sa mga kapatid ko po na hindi pa Iglesia ni Cristo, sana mabigyan nyo ng chance na makapakinig ng aral at malaman nyo na kung bakit hanggang ngayon nandito kami, sumasamba, ganito na lang namin pahalagahan ang pagiging Iglesia ni Cristo namin. At sa mga kabataan naman na katulad ko din na dumarating sa mga panahon na parang wala ka ng kakampi, hindi mo na kayang dalhin ng buhay, gusto mo nang sumuko. Huwag kayong sumuko dahil merong Diyos na handang tumulong sa atin. At dito ko yun naramdaman sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat kapatid na Lee. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Lee Crishain Molato mula po sa lokal ng Central Signal, Distrito Eklesiastiko ng Makati. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon at pag-asa sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ay binabati lang po namin ang nakasama po sa pagbuo ng programa sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po ay binabati po natin ng happy birthday ang ating SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. At higit po sa lahat ay binabati po natin ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa walang sawa po ninyong paggabay, sa walang sawa po ninyong pagmamalasakit sa himpilan at sa buong Iglesia. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.